Meron pong kasabihan na kung ikaw ay gwapo at maganda ngayon, dati pangit ka lang. Naniniwala po ba kayo doon sa kasabihan na yon? Ano po sa tingin niyo? Pero kung ikaw daw ay pangit ngayon, dati naman gwapo at maganda ka. Tignan niyo nga po yung mga katabi niyo. Gwapo ba yan? Maganda ba yan? Pag maganda yan, huwag po kayo mag-alala. Pangit dati yan. Kung naman po pangit kayo ngayon, wag din po kayo mag-alala. Sabihin mo, at least dati maganda ako. Di po ba? Kung ako po ang tatanungin nyo, naniniwala po ako doon. Bakit? Kasi po, nung bata ako, pangit lang po ako. Pero, meron pong tawag dyan eh. Yung bang dati, hindi ka naman kagandahan o kagwapuhan. Bigla-bigla, nag-iba yung itsura mo. Gumanda ka, gumwapo ka, nag-glow up ka. Ang tawag po dyan, late bloomers. Di po ba? Ano po yung late bloomer? Yung nakahabol, yung bumawi. Dati, mahina yung kaklase mong yan. Palaging palakol yung mga grades niya. Aba, nung nag-graduate, siya pa yung valedictorian. Di po ba? Ba, dati, alam mo, nangungutang lang. Ba, ngayon, siya nang nagpapautang. Alam mo kung ano yung kabuhayan ng pamilya niya. Nakikikain lang, humihingi ng bigas. Makikita mo yung bahay nila, napakaliit. Pagkatapos, ang dami nilang magkakapatid. Yung damit nila, di ba? Pinapahiram lang. Pag nakalakihan na nung isa, ipapasa na doon sa isa. Nagpapasa-pasa, naghihiraman pa ng sapatos. Ba, ngayon, iba na. May kanya-kanya na silang bahay. May kanya-kanya na silang mga sasakyan. Nakakapagbakasyon na sila. Nakabawi. Late bloomer. Alam niyo po, nakaka-inspire yung mga late bloomer, hindi po ba? At kung titingnan niyo ang nabasang ebanghelyo, ang sinasabi ng ating Panginoon, yan din ang kanyang pinagbibiliban. Namamangha din ang Diyos at mahal na mahal niya yung mga humahabol, yung mga late bloomer. Kahit na po dun sa kwento ng ating Panginoon, yung panganay, sinabi niya, hindi daw siya pupunta dun sa taniman, sa ubasan para magtrabaho. Aba, binawi niya yung kanyang salita. Pumunta pa rin siya. Pero yung isang anak na tumango, umoo, bandang huli hindi man nakita ng ama. Sino daw ang mas mahal ng ama? Sinong kinatutuwa ng Diyos? Kung hindi yung mga may ginawa. At yan din po ang paalaala sa atin. It is never too late, my dear friends. It doesn't matter how you started. What matters most is how you finish. Tandaan niyo po yan. Hindi naman mahalaga kung paano ka nagsimula. Kung gumagapang ka, nahihirapan ka, nabibigatan ka. Ang mahalaga, pag natapos ka, nandun ka sa tuktok. Pag natapos ka, umangat ka. Pag natapos ka, aba, mabuti ka. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Habang tayo po ay binibigyan ng oras at panahon ng Diyos, bumawi tayo. Kung alam mo, ikaw ay nakasakit sa iyong kapwa, bakit hindi ka bumawi? Ganun po ba kahirap magsabi ng sorry? Napakaliit lang po, napakasimpleng salita. Pero alam niyo po, pag sinabi niyo yung salitang yan doon sa nasaktan mo, napakalaking epekto. Di po ba? Kung alam mo, nasaktan mo yung iyong asawa, habang may lakas ka pa, bumawi ka, maging sweet ka naman. Kung alam mo, nasaktan mo ang iyong mga anak dahil hindi ka naging tapat sa iyong pamilya, uwian mo naman sila. Ipakita mo sa iyong pananatili, maging mabuti kang ama kung kaya mo pa. Amen? Pero, hindi pa rin huli ang lahat para magpatawad. Napakarami po sa atin, hanggang ngayon ayaw lang aminin, meron pa rin kinikimkim na galit. Panahon pa po ni Mahoma yung kanilang galit. Di po ba? Pero ang tanong, may dadala ka ba sa langit ng iyong galit? Ang isang magiging sagabal o balakid para maligtas ang iyong kaluluwa, tandaan mo ito, ang iyong galit. Habang may oras at panahon, matuto ka sanang
magpatawad. Learn to let go so that your life would be lighter, so that you would be a lot happier, so that you can someday enter into heaven. Hindi pa po huli ang magpatawad sa iba. Yung matagal mo nang hinahawakan, tinatandaan, kinikimkim, tinatagong galit, bitawan mo na yan. Hayaan mo na yan. Itapon mo na yan. Hindi naman nakakatulong sa iyo yan. Amen? It is also not too late to learn again. Kahit na po matanda tayo, kailangan po palagi tayong natututo. Dahil habang tumatanda ka, hindi gumagana ang iyong isip, ano po nangyayari? Magkakasakit po kayo. Magkaka-Alzheimer po kayo. Habang may oras at panahon, kung kaya mo pang matuto, naway gamitin mo ang oras mo para makatuklas ng mga bagong bagay. Tayo po ay nagpapasalamat. Meron pong internet, hindi po ba? Sana gamitin po natin yung internet. Hindi lang po para tignan kung anong ginagawa ng ating mga kapitbahay. Hindi lang para maging chismosa, imarites ang ibang tao. It is also never too late to serve at church. Amen? Dahil mayroong malaking balik sa iyo. May malaking gantimpala ang paglilingkod sa simbahan. Definitely, pag tayo po ay nagsaserve sa simbahan, hindi naman po aalisin ng Diyos ang ating mga problema. Pero, ikaw ay dumadaan sa problema, ikaw ay binibigyan ng kapayapaan ng Diyos. Yan po ang pinagkakaloob na grasya ng pagsuyo natin sa simbahan sa ating Panginoon. Ano yung mga bagay na matagal mo nang hindi pinapansin? Baka binibigyan ka ng oras at panahon ng Diyos para makahabol, makabawi. Ngayon mo na gawin. Meron pong isang napakagandang kwento nung minsan. Merong isang manunulat, a French author. Ang pangalan po niya, Balzac. Bukod po sa napakatalino, napakagaling nitong manunulat, dahil po isa siyang novelista, siya po ay marunong magbasa ng sulat ng mga tao. Sa pamamagitan po ng sulat niyo, makikita po niya kung ano yung ugali mo, kung ano yung magiging kinabukasan mo, yung future ng isang tao. Kaya naman po sumikat itong taong ito. Napakaraming mga tao na bumibisita sa kanya dahil po sikat, no? Gusto siyang makausap, lalong-lalo na gusto nilang ipabasa yung kanilang mga sinulat. Gusto nilang malaman kung ano ba ang kanilang mga ugali. Nung po minsan, habang kumakain daw po itong sikat na manunulat, si Balzac, meron pong isang matandang ginang ang dumating at may binigay na isang kapirasong papel, sulat ng maliit na bata. Pinapabasa po sa kanya, pinapahula ano po ba ang ugali at magiging kinabukasan nitong maliit na bata. At sabi po ng manunulat, tanong ko lang po kung itong batang ito ay kamag-anak niyo. Kayo po ba ang kanyang ina? Sumagot po itong babae, sabi niya, hindi po. Kayo po ba ay auntie niya? Tiyahin niya? Hindi po, sabi ng babae. Kayo po ba ay guardian ng batang ito? Sumagot po ang matanda, hindi po. Ay salamat. Dahil hindi niyo po kamag-anak ang batang ito, magiging brutally honest po ako, magiging tapat po ako sa inyo. Nung pagkakita ko pa lang po sa sulat ng bata, nakita ko mangmang siya. Mahina po ang ulo ng batang ito, mababa po ang IQ niya, at darating po ang araw kung hindi po ito makukulong, baka siya po ay malululong sa droga, sa bisyo. Kawawa po ang batang ito. Tingnan niyo naman po ang sulat niya. Napakapangit ng kanyang sulat. Napangiti po itong matandang babae at sabi niya, sa totoo lang, alam mo kung kanino yung sulat na yan? Sa'yo, sabi niya. Hindi mo na ako makilala, hindi mo na ako natatandaan. Ako yung teacher mo nung elementary. At nung nabalitaan ko na sikat ka na at nagbabasa ka ng ugali ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang panunulat, kinuha ko yung isang notebook mo. Tinunit ko, dinala ko sa iyo. Salamat sa Diyos, ako ang naging teacher mo. Dahil kung ikaw ang humusga sa iyong sarili, baka nga nagkatotoo yung mga sinabi mo. At ito pong manunulat, umiyak at nagpapasalamat dito sa kanyang teacher. Sabi niya, napakaganda niyo pong tao. Napakabait niyo pong tao. Salamat po, hindi kayo naging mapanghusga kamukha ko. Hindi po ba natin papasalamatan din ang Diyos
na kahit na napakarami natin mga atraso sa Kanya, kahit na napakarami nating nagawang kasalanan, pagkukulang, kahit na madalas tayo din ay mga liars, hindi rin po tayo totoo, mga sinungaling tayo. Marami tayong mga pangako na napapako, pero hindi niya tayo agad hinuhusgahan. Hindi niya agad tinutuldukan ang ating kwento. Hinahayaan niya tayong magpatuloy dahil umaasa siya na darating ang oras, ang panahon na sa kahuli-hulihan makakahabol tayo, makakabawi tayo. Tayo'y magpasalamat sa Diyos at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ikaw man ngayon ay nasa kalagayan na sa tingin mo napakadilim, napakabigat, napakahirap, magpatuloy ka lang. Naniniwala ang Diyos sa iyo. It doesn't matter where you are now, doesn't matter how you started, what matters most is the ending. Amen? Are you going to end it happily? Are you going to end it triumphantly? It depends on your choice. Ang happy ending ay nagdidepende sa iyong gagawin mag-umpisa. Kaya tayo po ay magpatulong sa Diyos, naway tayo palagi niyang gabayan.